Hello mga lods at welcome back sa ating munting channel. Magandang gabi at good evening, buenas noches, maayong gabi sa inyong tanan, ano? So ayan. At ito meron tayong i-review na isang padong total, hindi naman, wala namang sira to. At yung pagpadala lang talaga ng ating GNT courier. So ayan, oh. UP mga lods. Grabing nangyari sa ating power amplifier na in order. So pati dito, ayan, oh. Yan, oh, binagsak parang nakabagsak ng walang presyo. Parang hindi di kantidad yung kanilang dinadala. So, ayan mga lods, ang model pala nito ay PX2000, ano? So, iba din yung PX2000. Ito ay Padon. Yan. Si Mr. Padon. So, ayan. At gandang mga amplifier nito. Ito, ang ano pala nito is class GB. So, hindi siya class H, no? So, ang supply nito is a single rail lang. So, same sa class AB. Ang pinagkaiba nga lang sa class GB at sa class AB sa audio, parang I think sa audio ata sila ano lang sa input at saka yung basta yung paglakas lang sa frequency. Nagbi-base yung ating mga transistor. Kumbaga sa pag class AB na amplifier, kapag ino-off mo ng volume, ino-off mo na itong volume, so yung mga transistor, output transistor, always open lang pag sa mga class AB. So always naka-open lang yung kanyang mga base, yung basta yung naka-open lang yung transistor, hindi siya nakasara. So pag ganun kasi, prone sa distortion or humming. So ito siya, iba din siya, ang class GB iba. So once i-off mo itong volume, itong mga base, base pin ng ating output transistor, nagko-close din yan siya. Same sa mga Lexus power amplifier. So class GB po yung mga Lexus amplifier. Meron din silang class H. Pero may yung mga basta yung mga old model nila na power amplifier na ni Lexus, yung may mga cover, makikita nyo. Basta yung may mga cover dito. Class GB po yun siya. So, single supply lang, all single rail. So, dito sila sila sa, kumbaga, pag i-off mo yung volume, lahat na ito magko-close para less distortion at less humming. So, yun po yung pagkakaintindi ko sa sa topology ng class GB at sa class AB. Kasi same lang na sila, single supply siya, parang single rail. Positive, negative ground. So, ayan. Pero laki na transformer niya, mga lods, oh. Isang tangkal din ng kamay ko, parang magnet ng Padon nila na 1 kilowatts. So siguro nasa to mga lods, mga 42. Hindi na ito 30 plus nasa 42 na ito, bigat na bigat So yan po yung laman niya. So tatanggalin natin to isang channel ngayon, ipapakita ko sa inyo kung kung magandang klase ba yung mga niya. Pinaglalagay nila na mga parts So yung kulay ng board niya is yellow. So yan lahat yellow, yung capacitor board yellow din. Ito, yellow. Ito yung speaker output niya, Speaker protect niya, separate. So, ayan, maganda rin yung speaker protect niya. Ilaw natin. Ayun, So, separate board. Ayan. So, ano pala to? 2,000 watts, per channel. Plus GB. Yung output nito, bilangin natin ilang piraso. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14. So, 14 pares na output transistor. 14 pairs. So, ayan, mukhang maganda So, at ang price nito, ipapakita natin mamaya, So, ayan. Pati yung link ng store. Na din natin. May kulang pa, May hindi pa nailagay. Tanggal ata. May isang wire na missing. So, mamaya na natin yan Or, parang yan, may bakanting terminal, Yan. Dito sa kabila, kumpleto,
So hanapin na lang natin mamaya saan yan nasuksok. Parang kulang. So may fuse din pala to siya. Ito lang nakagandahan talaga sa padon mga lods, hindi ka mahirapang i-repair. Kasi lahat ng ano nakasakit lang. Ayan oh. Sakit lang siya. So naka-DC socket, no? At ayan. Yung capacitor nito, Paisan na 10,000 UF by 100 volt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 piraso. Iyo, mukhang maganda ah. So ang transformer nito pala, ang voltahe nito, pinaka rail niya, rail to rail. Ay ayan oh, taas din ang rail nito eh. So ayan oh. Tingnan yung 128 volt, no? 128 volts. Lakas ah. So yung sukat pala nito sa ating transformer ay ayan, kuha tayong pulgadera. Nasa 8 inches mga lods. Iyan oh. 8 inches. And then pure copper ah. Yung tayo niya is 4 inches. Laki. So ayan, tingnan nyo yung pagdala oh. Umahalog oh. Na-crack yung sa yung screw natin. So ayan, mukhang malakas na amplifier to. Class GB. Ang galing din ng ito, bias transistor. I think bias to mga lods. Liit lang yung ginamit nila na bias. Saan yung mga driver nito? Yun, maliliit pala mga driver nito is basta tanggalin natin yung isang board. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman ng board So, ayan, yung likod pala nito ipapakita ko sa inyo. So, i-power muna natin. Pakita ko sa inyo na okay lang yung amplifier. So, ayun. Okay lang siya. So, may 4 na blower to. Ayan, lalakas ng blower. Lalaki. Ito. So, ayan. Patay natin. Ikutin natin yung ating amplifier. So, ito na yung likod niya. So, wala maraming So, input, XLR. May link. So, meron siyang switch sa ground. And then, stereo parallel bridge. And then speak on terminal. Ayan. So dito naman sa ating ayan, nandito ang bridge sa positive. And then ito yung magiging negative sa bridge. Ito yung negative sa baba, ito yung positive sa taas. So pag bridge mode. So wala naman nilagay dito. Kung alin yung speak on 1. Parang wala siyang speak on sa para bridge. So, dito na lang sa speaker terminal. So, wala na siyang fuse. Ang nilagay nila dito is circuit breaker. Yan, resetable circuit breaker. So, pang high ampere na to. And then, meron naman siyang fuse sa ating, ayan, sa capacitor board nilagay. Sa AC side, ng secondary. So, ayan, sipon tayo. So, 25 ampere yung fuse niya. At, ayun. Mukhang magandang amplifier to. So wala nang walang maraming driver dito, Basta class GB. Laki talaga ng transformer niya mga lods. Siguro nasa mga 42, 45 kilo ito. Bigat talaga. So linis lang talaga yung pagkagawa ng mga padon pag magwa-wiring sila. Ayan tingnan mo mga lods. May space Ewan ko ba dun sa mga ibang power amplifier, nahihirapan tayong dukutin yung mga dito nila paggawa. So ito lang siya, detachable lang lahat ng wire. Pwede mo lang bunutin lahat. Ito, mabilis lang tanggalin yung capacitor pa in case may problema. So ayan, yung niya. Hindi naman isindi yung pinaka volume niya, board pinaka master volume board o sa kanyang LED indicator. So ayan. At continue tayo bago natin to tanggalin yung isang mga loads, isang
channel ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan mga lods, ano? Pa-subscribe na po at pakita notification bell at ilagay sa all para laging updated. So, ayan, continue lang tayo. So, ayan mga lods, natanggal na natin ang isang board. So, ayan na yung laman niya. Ayan yung mga parts niya, walang SMD. Walang halong SMD. So, napakaganda ng circuit niya. So, at saka naka 5 band talaga lahat mga lods, ano? Ayan o, itong mga maliliit 5 band. Pero lang dito sa malalaki. Malaki ng mga base resistor niya. Ayan o. So, ito. Naka-ano siya o. Dito sa ating driver. Sa kanyang OP amp ata ito. Then, ito din ata ito yung sa bridge mode at saka sa ating input, no? Nandito nilagay. Parang wala ata sa likod. Oh, wala nga mga lods. Switch lang, no? Switch lang at saka, basta lahat lang, switch lang at saka yung mga terminal. So, ayan, nandito nilagay yung para doon sana sa likod, sa kanyang preamp, sa input. So, ito yung OP amp niya or operational preamplifier. Ito, naka-LM. Ayan na natin. So, naka-LM, wait lang, focus natin. Ayan o. Naka-LM 339N. So, yung kanyang OP amp. So, pinaka-driver IC. So, ito yung mga ano niya. Sa BES at saka yung ano, final. Tingnan natin kung saan yung final niya. Final driver. Ito yung ano, out. Papunta dito. So, sa bias to eh. And then, ito. Ito yung isa yung final driver niya. Ito. Ito yung pinaka-final driver. Kung makikita niya, mayroong 47 ohms naka parallel sa ano niya, sa base. So, ayan. Mukhang solid din ang amplifier to. So, ayan. Ito, bias transistor niya is ano ata? 2N551. Ayan. Gamit na gamit din pala yung 2N551 sa ano, no? Sa pang-bias sana. So, ito yan. Ito lang yung supply niya mga lods. Kaya itong ground, isa. Nandito. Ayan. Positive, negative. Yan, naka-MGE yung ano niya. Ayan, oh. Itong mga BS driver niya. Ayan. Original din mga parts nilagay eh. May inductor, oh. Itong kulay green. So, ito yun. Nandito nilagay yung input buffer niya. Ito na. Kaya pala yung sa kabila, sumobra yung pagkalagay doon. So, yun pala, yung sa ano yun, sa bridge pala yun. Parang sa 2 ata magbi-bridge, no? Bridge input. Or 1 ba? So, tingnan lang natin. So, ito na po. Tingnan mo. Pati regulator, andito na mga lods. Regulator ng input buffer. Ayan. Doon sa kabila, meron din eh. Meron din, you know? Ayan. Ayan, regulator. So, ayos ah. So, di ka mahirapan mag-repair mga lods kung in case walang audio input. So, dito ka na lang direkta sa main amp niya. Nandito na lahat. Hindi ka na pahirapan doon sa pagtanggal. Kagaya ng ibang mga amplifier talaga, ang hirap tanggalin. So, ito, nandito na lahat sa kanya. So, ayos. Ito yung ano niya, oh. Ano to? May filter capacitor pa na, ano, na non-polar, no? 225G. So, nasa 2.5 microfarad ito or UF. Paano design ng Class GB? Ang ganda ng design niya, no? So, may layo din siya. So, meron dito sana yung ano, relay ng ating speaker. So, ginawa nila, ginanito. Yan, ganda talaga mga lods. Nagagandahan talaga ako sa circuit niya. Tingnan mo, ang volume nandito, oh. Volume. Tapos, ito sana yung sa bridge. So, hindi na nilagyan dito ng bridge. Diba? Kung nakita nyo dito, bakante yun. And then, ito yung sa program or sa signal. Yung dito sa ano, yung sa front. So, and then, yung signal in. So, yun na yung galing doon sa ating input XLR. So, dito papasok. Then, lalabas sa volume. Then, re-return. So, ito AC to, supply to.
supply. So yung supply talaga siya dito, pupunta sa ito, naka-regulator para saan to. So dito talaga siya supply, at yung regulator supply dito sa lahat. Kaya dito dumaan. Ayos pero naka-fix bias na siya mga lods, ano? Wala na siyang ano, wala siya. So ay mga lods, mag-audio test na tayo. Balik na natin to. So ayan, basta maganda. Ito yung subwoofer niya, supply 24 volts. Ayan. BCC plus and then BCC negative. Speaker output papunta dun sa kanyang ano. So ano, yung nakaparallel sa ating Red Sobel ay 5.1 ohms. Yung iba 10 ohms, no. Sa ito dito sa kanya is 5.1. So ayos. At maganda. Tingnan nyo mga lods, may naka-series na 4 na diode 1N4007 papunta sa kabila dito sa kanyang final driver tumulay, ano. So ayan, salpak natin ulit, then mag-audio test tayo. Basta maganda siya mga lods, walang SMD parts. A few moments Ayan later. mga lods, at ito ano muna tayo. So power on na natin. So tapos na tayo sa ating pagpapakita ng kanyang circuit, ano. So sold out pala to ngayon mga lods, ano. At ito yung pinalit ni Madam, itong Class TD niya. So ito na, pinalabas niya na ang bagong model niya na power amplifier. So siningit niya lang sa ibang product para ano siya, kasi para sabihin maraming sold out. Siningit niya lang kasi mas more on, kasi pag maraming sold, mas ini-introduce ni Shopee. So yan, Class TD 3,200 watts. Ito yung pantapat sa Joson na na 63,000. So ayan, kung matatanda niyo yung Class TD ni Joson. So ang price dito kay Madam is 29,800. So ayan na yun, may Class TD na kayo, pantapat sa Joson. At pure copper yan, pure copper yan mga lods. Ayan, ito yung niya, specification. Class TD, 20 capacitors, 2 channel higher power output, and then 8 ohms, 48 kilograms. So kulang-kulang 50 kilo. Hindi, yung power niya sa transformer ay 152 volts. 152 volts. So pure copper, 3U packaging size. Ayan. So ayan, mukhang pang battle na to. So ang pala nito, yung output transistor hindi na MGW na ang ginamit nila na power output dito. Power output transistor, ano. So ayan, nilabas niya na. Kasi ito yung sinasabi ko sa kanya, ilabas niya na. Tinatago pa So nilabas niya na. Excuse me. Grabe ubo natin. Ayun, uminom tayo ng gamot ngayon, Tuyo yung lalamunan ko. Class TD 3,200 watts per channel. So yan, continue tayo. Sold out naman, wala natin mapakita ang price. So siguro nasa nasa 19k ang price nito. 19k thousand or 21, something 21 to parang 21k to. Kita ko sa niya, sinold out ngayon, wala na. So pinadala niya sa atin dito. Ang kaso nga lang, yupi-yupi. So ang gagawin ko dito, mag-order na ako sa kanya panibagong casing nito. Kasi pangit na wala na, yupi-yupi na. Pangit, tignan yung amplifier. Ito, audio test natin to. Punta tayo sa YouTube. Tingnan natin kung walang ibang na-damage dito sa na to. Power audio sound check. So grabing ubo ko ngayon. Tignan natin. Parang walang audio Puro na lang pangako. Kulang naman sa gawa. Dito sa tala. Tanggal ata yung isang Wait lang. Ayan, tanggal nga.
Direct na natin, hindi tayo makapag-audio test. Umiilaw yung series valve natin. Nagpo-protect yung ilaw. Yung ilaw, yung series valve natin. Hindi kaya. Laki kasi ng transformer. Kailangan na ito, mga 4 na ilaw iparallel. Series parallel. So, continue tayo. Laki talaga mga lods. Sulit talaga to kung nakabili kayo sa ganito. Pa-comment nyo kung nakabili ng ganito. Musta yung performance nito? Quality quality. So yan, quality mga lods, napakaganda, napakasolid ng ano niya. Wala pa tayong processor ha, so only cellphone lang, direct cellphone lang tayo. At mukhang solid tong tumunog Pero pa yung isa nito yung plus GB na ano, parang 3,000 ata yun. Yun, solid din yung mga lods. Kayang pumutol nun. Kung meron kang mga tatlo doon sa ano, sa class GB na isa, yung PX3000, matik yan. Kung maliit lang yung wire sa main entrance ng barangay, kayang putulin nun. Subok na ni Sir Roderick, no? Yung may mga pang battle na sound system, wala tayo nun. Taas natin count and cellphone. Ayan, para makita nyo laman. Daming nagchat-chat. So ayun, hanggang dito lang muna yung video natin mga lods, dahil daan na naman tayo. Thank you so lang sa support sa ating munting channel. Abang-abang na kayo sa mga next vlog natin. Marami pa tayong mga power amp na i-upload sa ating channel. So ayaw ko sanang tumanggap ng mga power amp, kaso ito na, simulan na natin, kaya pagpatuloy na lang natin.
So huwag kalimutan i-like ating video mga lods, ano? At thanks for watching. Akin lang. Bye-bye.